So mga tol, bukas na po magaganap ang bakbakan sa pagitan ni WBA Featherweight World Champion Nick Bull versus TJ Duheny sa England. Naganap na po ang kanilang final weigh-in kagabi. Sobrang intense po ang nangyari mga tol. Nag-overweight po itong si TJ Duheny. 2 beses po siyang sumalang pero hindi pa rin po niya nakuha ang weight limit sa 126 pounds. Unang salang nga po niya, tumimbang po siya ng 126.4 pounds. Muli siyang sumalang sa pangalawang pagkakataon. Nagubo na nga po siya dyan mga tol para makuha ang tamang timbang. Subalit lumampas pa rin po si TJ Duheny. Tumimbang siya ng 126.1 pounds. 0.1 pounds na nga lang po ang dapat niyang ibawas para sumakto sa 126 pounds. Binigyan po ng 1 oras si Duheny mga tol para makuha ang tamang timbang. Makalipas ang 1 oras mga tol, muling sumalang si TJ Duheny at nakuha niya na ang tamang timbang sa featherweight division. Habang easy lang pong nakuha ni Nick Bull ang weight limit sa 126 pounds, tumimbang si Nick Bull ng 125.9 pounds. Sa face-off nga po nila mga tol, na bad trip itong si Duheny dahil sa pag-overweight niya. Nagkasagutan sila ni Nick Bull at tinulak niya ito. Gumanti naman si Nick Bull mga tol at sinakal si Duheny. Gusto sanang gumanti ni Duheny pero hindi na siya pinakawalan ng security. Nahawakan po siya agad kaya agad na paghiwalay yung dalawa. Samantala, naging intense din po ang weigh-in ng dating tinalo ni Casimero na si Charlie Edwards. Co-main event nga po siya sa laban na yan. Makakaharap niya ang kapwa British boxer na si Andrew Kane. Champion po ito sa WBC International Silver Bantam at BBOFC British Bantam at Commonwealth Boxing Council Bantam. Kapwa nila nakuha ang weight limit sa 118 pounds. Tumimbang si Charlie Edwards ng 117.9 pounds habang tumimbang naman ang champion ng 117.8 pounds. Katulad po ng kay Nick Bull at TJ Duheny, nagkainitan din sa peso itong si Andrew Kane at Charlie Edwards. Hinawakan ni Andrew Kane ang batok ni Charlie Edwards at idinukdok ito sa kanya. Gigil na gigil nga po yung champion. Hindi naman nakaganti itong si Edwards. So kaabang-abang po ang laban na yan bukas mga tol. Sa kabilang banda naman mga tol, nagsalita po si legend Nonito Donaire Jr. tungkol sa kontrobersyal na laban ni Gervonta Tank Davis kay Lamont Roach Jr. Sinasabi nga po ng karamihan mga tol na dapat daw panalo itong si Lamont Roach Jr. kung nabilangan lang daw si Tank Davis ng referee sa round 9 nang lumuhod ito ng kusa. So dahilan po ni Tank Davis kung bakit siya lumuhod, napuwing daw siya. May pumasok daw kasing gris sa mata niya na nagmula sa buhok niya. Na-interview po si Nonito Donaire ng Fight Hype at natanong kung ano daw ang masasabi niya sa kontrobersyal na laban na yan. Kumpiyansa nga pong sumagot agad si Donaire mga tol. Aniya, para daw sa kanya, knockdown daw dapat yung pagluhod ni Tank Davis sa round 9. Natamaan daw kasi sa mata si Tank Davis, napa-step back at napaluhod. Kaya para kay Donaire mga tol, dapat daw nabilangan siya. Sinisisi nga din po ni Donaire mga tol yung referee dahil trabaho daw yan ng referee mga tol at siya daw ang may desisyon sa loob ng ring kung tama ba o mali yung nagawa ni Tank Davis. Dagdag pa ni Donaire mga tol, meron daw talagang politics sa boxing. Kumbaga mga tol, favorite sa laban na yan si Tank Davis. Kung ire-replay daw yung laban, hindi mo daw talaga maidideny na hindi yun knockdown. Subalit wala na pong magagawa mga tol dahil may desisyon na ang komisyon. Hindi nila babaguhin ang resulta ng laban. Mananatili pa rin daw yung majority draw. Ang maganda dyan mga tol, mag-rematch na lang sila